Sa mga patuloy na nagre-request sa aking channel, maraming salamat po. At eto na po yung request nyo. Pasensya na po't nagtagal ng konti. Pero rest assured na magagawan ko po ito ng content. Ito po yung mini driving light comparison or auxiliary light comparison natin. Dito para sa knob site na maraming nagre-request. Isinabay ko na rin po dito ang EXL at ang TDD. Yung TDD X Pro para mas makita natin yung pagkakaiba nila sa liwanag at sa laki ng ilaw. At ito yung comparison sa white light ng tatlong ilaw. Nandyan sa gilid yung mga pangalan ng bawat ilaw. X Pro yung nasa ibabaw, EXL naman yung nasa gitna, at pad light naman yung nasa may bandang ilalim. Ganyan kalaki yung pinagkaiba nila sa liwanag at saka sa laki ng ilaw. At eto naman yung pagkakaiba nila sa yellow light. Merong white at yellow, yung mga ilaw na ito. At ito yung pinagkaiba nila sa yellow light. EDDX Pro yung nasa may bandang ibabaw, EXL ulit yung nasa gitna, at pad light naman yung nasa may bandang ilalim. Mas malaki talaga ang ilaw ng TDDX Pro. Kaso mas malaki naman yung presyo nito compared sa dalawa. At ito, yung ating knob sight na pad light. Ito ay may presyo na 913 pesos para sa kanyang dalawang unit o sa dalawang ilaw nito. At may sukat ito na 64mm by 75mm. Medyo malaki ang ilaw na ito. At ito yung sample ng kanyang yellow light. Ang low beam nito is yellow at ang high beam naman nito is white light. Medyo kakaiba lang talaga yung ilaw na ito dahil napakalinis ng cutoff niya sa may bandang ibabaw. At ito yung nakuha kong description sa online. Ito daw ay merong 150 watts sa dalawang ilaw nito. Pero pagdating dito sa ating power supply, umaabot lang ito ng 20 watts per bulb. Mahirap na talagang magpaniwala sa mga pinagsasabi o mga pinagsusulat ng mga seller ngayon dahil ang habol lang talaga nila is mabenta ng mabilis yung kanilang mga product. Kaya minsan or madalas dadayain at dadayain nila yung mga description or mga specs ng mga ito. At ito naman yung kanyang mix or combination light. Umaabot ito ng 18.8 watts para sa single bulb. Maganda yung kalidad ng ilaw na ito dahil napakalinis ng kanyang cut-off. Hindi mo lang talaga may tatago yung ilaw na to dahil medyo malaki kaya kailangan mo maglagay externally ng bracket para sa lagayan ng pad light. Sunod naman natin itong EXL Mini Driving Light. Ito ay may version 3 at may 4 wires. Ito, yung kanyang ilaw, ito yung kanyang white light. Hindi lang syempre ganun kalinis yung ilaw na to, pero sa presyo nito, medyo average na rin or medyo may kukumpara mo na rin siya sa ibang medyo murang mini driving light. Kaso medyo mataas yung wattage nito para sa performance ng kanyang ilaw. Yun lang yung medyo nakita ko dito. Dahil hindi naman talaga siya ganun kaliwanag pero napakataas niya consume ng power. Pero base na rin sa kanyang presyo. Maayos na rin at maganda yung ilaw na to sa presyong 500 pesos. Pero kung akong tatanungin nyo, meron pang iba na mas mababa pero mas maliwanag pa dito. Ito ulit yung ating TDD X Pro Eagle. Ito ay merong 50 watts para sa dalawang bulb nito. 25 watts per bulb. Yellow light yung low beam nito at white light naman yung kanyang high beam. Parehas ito na may 25 watts per bulb. At pagdating nito sa kanyang combination light, bumababa na ang wattage nito. Umaabot na lang ito ng nasa 23 watts per bulb. Ito naman yung pinagsabay na comparison ng TDD at ng pad light. Ito yung kanilang yellow light. Medyo kapansin-pansin talaga yung makinis or yung malinis na cut-off ng ilaw ng pad light compared kay TDD. Ibig sabihin lang nito, hindi nakakasilaw yung ilaw ng pad light. Bukod pa doon, mas mura yung ilaw o yung presyo ng pad light kesa sa presyo ng TDD. Ang TDD ay naglalaro sa 2,600 samantalang ang pad light ay less than 1,000 pesos. Tapos ganito pa kaganda yung ilaw na makukuha mo. Hindi nga lang siya ganun kalaki. As same as TDD
pero may justify naman niya ito sa ganda ng buga ng ilaw nito. Ito naman yung ating lux meter testing. Unang nakasalang or una nating pinapailaw dito is yung pad light. Umaabot ito ng 1,500 lux. Yun po yung nare-read ng ating lux meter sensor. Sunod naman natin itong EXL Mini. Ito ay umaabot ng nasa 1,800 lux para sa kanyang yellow light. Puro yellow light lang po muna yung ating papaganahin dito. Sunod naman natin itong sa TDD X Pro Eagle. Yung yellow light po nito ay umaabot ng nasa 2,400 to 500 lux. Medyo mas malakas ito compared sa dalawa kanina. Pero considering na rin na napakalaki ng ilaw nito, di hamak lang na dapat ay mas malakas ito sa kanila. Sunod naman natin yung white light ng pad light. Ito ay umaabot ng nasa 2,700 lux para sa single bulb. Yan po yung pinakamataas na reading para dito sa ating pad light. At para naman dito sa EXL Mini. Para sa kanyang white light. Ang white light nito ay umaabot ng nasa 2,300 lux. Yan po ay para sa single bulb. At para naman dito sa ating TDD X Pro Eagle. Ang white light nito, yung pinakamataas na reading na nakuha natin ay umaabot ng nasa 2,800 lux. Medyo mahirap lang talagang isentro dito sa ating lux meter. Yun po yung lumabas dito sa ating digital display ng ating lux meter sensor. At kagaya ng mga natest natin na ilaw noon pa, pag ginamit na yung mixed light or yung combination light na white at yellow, malaki na po talaga yung binababa nila sa liwanag at sa lakas or sa intensity nito. Walang exemption dito yung pad light. Kahit itong EXL or kahit itong TDD X Pro Eagle, kahit gaano pa kalaki yung ilaw nito, pag ginamit na yung combination light ay bumababa at bumababa talaga ang reading or yung ilaw or yung intensity ng mga ilaw nito. Para sa aking panghuling gagawin, papailawin ko yung dalawang ilaw or yung dalawang unit ng pad light from knob site at titignan natin kung gaano talaga kalakas yung inaabot o yung intensity ng ilaw nito para dito sa kanyang white light. At dito lumalabas na ito ay umaabot ng 5,100 lux. Yan po ay para sa dalawang ilaw at sa loob ng 2 meters na layo doon sa ating sensor. Itatapat ko lang dyan yung ating Senlo M1 Mini, yung may 30 watts. At dito lumalabas para sa single bulb lang po ito. Umaabot ng 3,100 lux. Yan po yung lakas ng ating M1. So bale parang M1 pa din yung may pinakamalakas na ilaw. Lalo na sa price range nito na nasa 1,000 plus. Hindi pa kayang tapatan ng kahit sino man. Pero once na meron tayong nakita na mas tatapat dito, i-upload or gagawan agad natin ito ng comparison. Maraming salamat po sa nanood ng aking video. Ride safe po sa inyo pong lahat.